Magandang araw po sa nakakanood ng video nito. Ako nga po pala si Aaron S. Ang topic natin for our devotion ngayong araw na ito ay pumapatungkol pa rin kay Isaiah at sa kanyang prophecy sa bayan ng Israel, sa kalagayan ng bayan ng Israel at sa future event na kanyang na-vision na ibinigay sa kanya ng Panginoon. So, mabasa natin ang ating devotion sa Isaiah chapter 65 verse 17. Sabi dito, "For behold, I create new heavens and a new earth, and the former things shall not be remembered or come into mind." So dito ay ating makita na ang vision na nakita ni Isaiah ay gagawa ang Diyos ng bagong langit at ng bagong lupa. At kung ating makikita dito na at ating mababasa sa chapter na ito na darating ang araw na wala nang kaguluhan, wala nang kamatayan, no? At kahit yung mga matatanda na ay nasa batang edad pa rin, at yung mga hayop na mga maamo at maiilap, mga mababangis at maaamo ay parehas na nagsasama, no? At kahit na nga may instances na kahit ang wolf, no, at yung tupa ay magkasama na, no? Pero dito, no, ay ating makikita rin na may ibang school of thought din na kung saan ito ay kay Pastor Russell ay sa panahon ng ating Panginoong Hesus ito. Pero dito rin ay may school of thought na literal ito na mangyayari dito sa mundo, no, sa millennium year ng ating Panginoon. Pero ano pa man yun, ang glory na ating makakamtan in the future ay hindi yun maikukumpara, no, sa suffering natin na nangyayari dito. So ano man yung mga sitwasyon natin sa ating buhay, darating ang araw na ang yung ipinangako ng ating Diyos na magbuhay para sa atin, na kung saan hindi na tayo maghihirap, hindi na tayo magkakaroon ng sakit, ay sure yun, no? Naka-intact yun pagdating ng panahon. At syempre itong renewal, no, ng bagong langit at ng bagong lupa ay masasabi rin naman natin na nang dumating ang ating Panginoong Jesucristo, noong siya ay namatay at muling nabuhay, binigyan niya rin ng kapag-asahan ang lahat ng tao dito sa mundo. At masasabi natin na nababago ang buhay ng isang tao sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. At syempre, itong pagbabago ng mundo ay patuloy ito na nangyayari, at patuloy na nag-i-intervene ang ating Panginoon, dahil isa sa mga attributes niya ay active siya mula pa noong unang panahon, ngayon at magpakailanman. So dito, no, ay kailangan lamang natin maintindihan na ang glory na ating makakamtan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus, darating ang araw na naka-intact yun, no? Ang Diyos ay tapat sa kanyang mga sinasabi, at makakasama natin ang Diyos sa habang buhay sa ating buhay dito, no? Hindi lang sa mundo kundi sa susunod na buhay. So ito lamang po ang ating devotion. Maraming pong salamat.